Okay, pag-usapan natin to. Meron kasing isang napakalaking problema sa edukasyon sa Pilipinas at yan ang matagal ng krisis sa classroom. Pero meron ding isang bago at medyo radical na solusyon na sinusubukan ngayon. Ating himayin kung paano ito gumagana. Para maintindihan nyo kung gaano kalaki yung problema, ito yung numero, 145,000. Grabe! Yan po ang bilang ng mga classroom na kulang sa buong Pilipinas pagdating ng December 2025. Uulitin ko ha, 145,000. Hindi yan biro. Yan yung bigat ng problemang kailangan nating solusyonan. At alam nyo, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang nagsabi at I quote, "Hindi na tayo maaaring maghintay pa ng 5 o 10 taon para masigurong may komfortableng silid-aralan ang bawat estudyante. Ito ang puwang na dapat nating tugunan agad." So, malinaw na malinaw yung utos, diba? Agaran dapat ang aksyon. So, paano ba tayo umabot sa ganitong kalagayan? Bago natin tignan yung bagong solusyon, kailangan muna nating balikan yung luma at sabihin na nating sirang sistema. Dahil dito nagsimula ang lahat eh. Ganito kasi yan dati, diba? Una, sasabihin ng DepEd, "Uy, kailangan ng classroom dito." Tapos, ipapasa sa DPWH sa Manila para sila ang magtayo. Yung pondo, naku, dadaan pa yan sa kung ano-anong ahensya. Ang ending, taon ang inaabot. Puro delay, puro red tape. At ang pinakamasaklap, yung talagang kailangan ng mga taga-probinsya, parang nawawala na lang sa usapan. Tinawag nga mismo ng Pangulo yung sistema na yan na masyadong mabagal na sistema. Kasi isipin nyo, yung classroom na kailangan sa isang malayong probinsya, parehong-pareho yung proseso sa isang itatayo sa Metro Manila. Parang one size fits all, na obviously hindi gumagana para sa lahat. Pero eto na, dito na papasok yung sinasabi nating pagbabago, yung tinatawag na flipping the blueprint. At ang sentro nito ay yung kasunduang nangyari noong February 11, 2026. Tandaan nyo yung petsang yan, February 11, 2026, kasi ito talaga yung turning point. Ito yung araw na lumagda ang DepEd at listen to this, mahigit 90% ng mga probinsya sa bansa sa isang bagong kasunduan. Ang goal, i-decentralize. Ibig sabihin, ibigay na sa local government ang kapangyarihan sa pagpapatayo ng classroom. So, para mas malinaw, ito yung pinagkaiba. Dati, sa lumang sistema, lahat nasa national agencies. Mabagal, puro burokrasya, at yung accountability parang ang hirap hanapin ah. Ngayon, sa bagong sistema, LGU na ang bida. Ang pangako, mas mabilis, mas akma sa pangangailangan ng komunidad, at higit sa lahat, yung accountability, direkta at lokal. Kung may palpak, alam mo kung sinong hahanapin. Okay, so maganda pakinggan, di ba? Pero ang tanong, paano natin sisiguraduhin na gagana to? Well, hindi lang to basta pagpasa ng responsibilidad. May mga safeguards, may mga proteksyon na inilagay para siguraduhin magtatagumpay yung bagong sistema. Maganda yung sinabi ni Education Secretary Sonny Angara. Sabi niya, ang mga pirma na ito ay hudyat ng pagtatapos ng pagtatrabaho ng kanya-kanya. Ito ang simula ng shared responsibility. Yun yung keyword, di ba? Pagtutulungan, shared responsibility. At hindi to laway lang, may pondo to. At hindi basta-bastang pondo, 85.39 billion pesos. Yan yung nakalaan sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. So may pera na talaga para umpisahan to. At saan naman mapupunta yung P85 billion na yan? Okay, so yung pinakamalaking chunk, aabot ng halos 66 billion para sa mga bagong itatayo. Tapos, meron ding pondo para sa repairs, para sa mga eskwelahan sa pinakaliblib na lugar, yung mga last mile schools. At ito maganda, may budget din para tapusin yung mga proyektong dati nang nasimulan pero naiwan nakatiwangwang. At para sa mga nag-aalala tungkol sa korupsyon o ghost projects, ito yung mga safeguards. Number 1, hindi babayaran ng buo ang contractor hanggat hindi sinasabi ng DepEd na okay, pasado sa quality. Number 2, full transparency. Kailangan i-publish ng mga LGUs yung detalye ng proyekto. 3. Performance-based. Kung maganda ang performance ng isang probinsya, mas malaking pondo ang makukuha nila next time. And 4. May obligasyon ng LGU na i-maintain yung mga paaralang itatayo nila. So may pananagutan talaga. Okay, so naayos na natin yung proseso. Ngayon, pag-usapan naman natin yung itatayo mismo. Kasi ang goal dito, hindi lang basta magparami ng classroom, kundi itaas yung standard. Magtayo ng mas maganda at mas ligtas na mga eskwelahan. Halimbawa, itong mga bagong classroom,
kailangan kayanin ang hangin na aabot sa 250 kilometers per hour. Sobrang importante niyan sa Pilipinas na daanan ng bagyo. Tapos, para sa lindol, mayroon ding pilot design yung M7X School Ready, na kaya raw ang magnitude 7.2, so disaster resilient talaga ang design. At hindi lang yan, puro tibay. Para sa learning environment ng mga bata, kailangan may minimum na 10 square meters na bintana para yung ventilasyon at natural na ilaw sagana. At eto, para sa akin, a game changer. Bawat bagong classroom, digital ready. Anong ibig sabihin yan? May solar-powered lights, may mga saksakan, at may infrastructure na para sa internet, kahit sa mga liblib na lugar. Yan ang paghanda para sa future-proof education. So, paano gagawin to sa buong bansa? May two-track strategy sila. Sa mga syudad at developed areas, yung mga LGU ang bahala sa traditional brick-and-mortar construction. Pero para sa mga malalayo, yung mga last-mile schools, DepEd Central Office na ang bahala. Gagamit sila ng mga prefabricated or modular classrooms para mas mabilis. At para patunayan na hindi ito puro plano lang, simula na agad. Sa unang bugso pa lang ng pondo, may 4,000 na bagong classroom na agad na i-deliver. So may resulta agad, hindi lang puro pangako. So, balik tayo sa malaking tanong. Ito na ba palaga yung solusyon para sa 145,000 na kulang na classroom? Well, ang kasunduang ito ay hindi isang magic wand, di ba? Hindi ito quick fix. Ang tunay na halaga nito ay yung pagbabago sa buong sistema. Yung paglipat ng kapangyarihan at higit sa lahat ng accountability sa lokal na level. Kung saan yung mga magulang, yung mga guro, yung community mismo, sila ang direktang makakakita kung nagtatagumpay ba o pumapala yung proyekto. At para i-summarize lahat, babalikan natin yung sinabi ng Pangulo. Sa pagbibigay ng mas malaking papel sa mga LGU, pinapabilis natin ang proseso. Binabawasan ang mga pagkaatala at mas mabilis tayong makakapagtayo ng mga paaralan na kailangan ng ating mga anak. Pagkatapos ng mga dekada ng paghihintay, mukhang mayroon na tayong malinaw na plano at isang sistemang idinisenyo para umusad. Nagsimula na ang trabaho.